Hello, hello, hello! Ang bilis-bilis naman ng mga araw, kami muling nagbabalik. And as promised, hindi lang ako ang kasama ninyo. Dito sa 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. So muli nagbabalik si Brother Edwin Valles at kasama pa rin si Daddy Maning at gayon din ang aking kamarites na si Mami Aida. Let us praise the Lord and give Him thanks. So tayo magpapatuloy pero inom muna tayo ng ating tsaa. Ibig sabihin, napakabuti ni Lord kasi makukumpleto na po natin ang ating February episode on Only Love. Nakakatawang pakinggan kasi sanay na tayo sa only rice, bottomless iced tea, di ba? Ganyan yung pananaw eh. Pero bago pa ang lahat ng yan, meron talagang unang unlimited. At yan ay ang pagmamahal ng Diyos. At tulad ng magkwentuhan namin last Monday, proven na proven yan. Kaya natin magmahal sa ating kapwa kasi tayo ang unang minahal ng Diyos na ito. At tignan ho ninyo, magsi-60 years na ang kanilang pagsasama. Hindi ho ba blessing talaga yan coming from God? At pangalawa, yung hiniling na panalangin in secret ni Mami Aida na mag-alay ng paglilingkod sa Panginoon, answered prayer si Brother Edwin Valles at ang kanyang kuya. Kaya ngayon ho, sa ating pagpapatuloy, pakinggan ho natin ang iba pang revelasyon, mga nakakagulat at kagilagilalas na mga kwento. Tatanungin ko agad una si Mami Aida. Mami Aida, meron ka bang pinagsabihan na santo nung di ba ganun eh, yung pag nag-offer ka ng mga anak mo, may santo o diretso ka talaga kay God? Diretso na talaga kay Lord. It's either Mama Mary or si Jesus. Ako hindi ako dumada. Pero meron ako mga favorite saints. Sino po ba ang favorite saint nyo? Si Saint Lucy, of course si Saint Francis, Saint Anthony. Mga Franciscan, no? Mukhang Franciscan spirit, no? Spirituality. At mukhang kaya si Brother Edwin nahilera din, no? Sa Franciscan spirituality, being a Lourdesian. Tama, no? So, pinag-aral nila ako sa Lourdes School of Mandaluyong, so run by Franciscan Capuchin. Pero siguro dadagdagan ko lang yung shinare ng mama ko dun sa last episode, no? Na secret na in-offer na kaming dalawa ng brother ko sa Panginoon, no, in service to the Lord. In fact, kung titingnan namin yung birth certificate at baptismal certificate namin ng kuya ko, ilang araw lang ang nakalipas, no. So, I thought it was very unique na yung nanay ko, gusto niya talaga na paggagaling sa hospital, bago pa umuwi kami ng kuya ko, dadaan na kami sa simbahan para mapabinyag, no. So, I mean, literally na ginawa niya yun, no? Yung kanyang desire na i-offer yung mga anak niya, talagang sacramentally ginawa nila yun. So, no? pwede bang malaman ang iyong baptismal date at saka ang iyong birthday? So, my birthday is March 6, my baptismal is March 14, no? So, talagang ilang araw. lang talaga. Ganun din yung brother ko na bago pa kami umuwi, nabinyagan na kami, no? So, yun yung desire ni Mama, no? So, na ginawa naman nila. Napakaganda po, no? Let us praise the Lord. And give Him thanks. Ang pinanggagalingan ng lahat ng yon yung panalangin kasi ng mami mo, di ba? Na talagang inoffer kayong magkapatid sa Diyos. At what better way kundi binyagan para maging child of God talaga agad yung kanyang yung two sons. So lolos and lolas, we can learn from this. Yung only love na gusto nating ma-enjoy ng mga apo natin ngayon. Tapos na yun sa anak too late. Doon na tayo sa mga apo, di ba? So isa kayo dapat, lolos and lolas, sa taga-push. Pagka may bagong dating na baby sa inyong pamilya, laging tatanungin, ano ang plano nyo? Kailan ang binyag ng aking apo? Of course, do not impose, di ba, brother, no? Sa panahon natin ngayon, iba na So you will just ask, para it's a reminder na
teka muna, pag pinapatagal mo, hindi pa yan child of God. Kaya kailangan, bilis-bilisan natin, more than the reception, kasi yun na uso ngayon. Bongga ho ba, nung pinabinyagan nyo tong mga anak nyo? Kasi sinimulan niya na, no, yung sasabihin ko. Kasi, aside from in-offer ko sila, may resolution pa ako Aba? na pang sarili. Ang sabi ko, whatever happens, may pera o wala, I'll make sure na mag-aaral sila sa private school. And nothing but the best, sabi ko. UP is one of the best, pero out siya sa Scratch sa list. So, dalawa lang pinagpilian ko, Ateneo and LaSalle. Kasi bakit ganon? Dahil kasi elitista, no? Pero I just wanted to be sure na on target yung kanilang religious focus. Tama. So, I made sure na ganon. Although marami namang ibang college na na mga husay na private, pero tinarget ko talaga yung dalawa. So, talaga nagdusa naman ako dahil kasi Medyo expensive. London style ako. Lon dito, Lon doon. Akala ko ano yung London no? Bago yun bago yun. London at Londito, di ba? Pero all for the love of the two sons. Kasi mahal naman ang tuition. Pero i-qualify ko lang po dun sa pag-scratch niya ng UP, hindi dahil hindi yun best. Pero nire-refer nila is a Catholic education. So para sa kanya, dahil consistent gusto niya na maglilingkod sa Diyos, natural lang ang upbringing, kailangan Catholic education, yung pinaka-pundasyon. At dahil yun yung dalawang in-specify ni Mami Aida, kailangan niyang pagkagastusan talaga. Natapos po ba yung dalawa? Dun sa dalawang pinapamilian mo? Pero master's degree, tapos doctorate ng degree. So, ako na lang ang hindi, doctoral. Tsaka ako. Siya nag-master's degree. Lahat kami focus sa education. Pero ikaw, hindi lang doctorate. Kasi nasa iyo yung pagkasanta. Dahil sa iyo nagsimula yung resolution, sinabi mo yan parang board resolution lang to. Kaya hindi makatanggi ang Panginoon. Kasi nakahilera na agad yung mga wishes and dreams mo for the Lord. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So hindi masama na nangangarap na may ganitong specificity, very specified talaga. At para kay Mami Aida at kay Daddy Maning, parang non-negotiable, Yes. Parang hindi makakatanggi ang Diyos dun sa kanilang hiniling at nilatag sa Diyos. Wasn't it difficult for you as brothers na mataas yung standard na pinangarap nila? So, I think definitely, So, sa family namin siguro yung parang we like to read a lot. So, may mga iba ba kasi kultura ng pamilya, So, kami yung kapag nasa bahay, usually nagbabasa ng diary or ng books, So, we tend to have that culture, yung curiosity, studying, So, and then yun na nga, yung parents ko talagang, lalo na yung nanay ko, talagang specific siya na dapat dun sa magandang private school, So, kami ng brother ko, nag-aaral kami sa Lourdes School of Mandaluyong, doon kami nag-elementary at high school. So, yung academic standards were met, So, yun yung niya. Pero I think more importantly, yung faith formation, So, yung talagang yung ako, so I look with my elementary and high school experience sa Lourdes School of Mandaluyong with fondness, So, more than the academics, is really doon na form at na shape yung aking pananampalataya, So, yun yung parang yun. And then nung nag-college ako, so tama, yung brother ko sa Ateneo nag-aral, ako sa LaSalle, So, exactly yung winish ni Mama natupad, So, parang hindi multiple choice, parang inassign talaga, hindi either, diba naman, both. Ateneo, LaSalle, diba? So, si Kuya Eric, tas ako, So, Kasi gusto kong i-share, Ito, iniisip ko for the past few days, yung California fire, di ba sabi mo, saan ba nagmumula yung love? Di dapat sa
ang source usually yung parents, di ba? Yes. Bakit nagkaroon ng mga fire sa LA. California? Kasi nilait-lait nila as the Lord. Pinagtawanan sa Golden Globes Award. Pero basically, bakit sila godless? Dahil kasi siguro hindi sila tinuruan ng parents na maging close sa Lord. So yun ang secret, yung love na hindi napunta sa tamang channel, kundi ibang klaseng love. Kaya importante talaga yung source ng love para yung makita mo yung bunga na maganda. Tama. Very nice reflection po yun, ano? At sa lolos and lolas natin, pwede natin gamitin yon as a point of reflection na paano nga mamahalin ng Diyos kung hindi na ituro sa kanila. Kaya nga sa totoong pangyayari, nowadays, in our present times, Brother Edwin, di ba nakakamit tayo ng mga tao na no religion? Hindi dahil atheist, no. Meron ho talaga tayong mga tao, brothers and sisters, na no religion at all, simply because the father and the mother has no religion also. Kaya, di ba, hindi ka pwede mag-judge eh. Pero imaginein mo, na nabuhay ka sa mundong ibabaw without realizing na meron palang Diyos. Hindi dahil ayaw nung may katawan, kundi nag-fail yung mommy and daddy to introduce who God is in their life. Regardless of religion ho, pero ang pinag-uusapan natin is the relationship with God na pinagmumula nung pagmamahal na yon. At sabi nga ni sister, ang source talaga niyan is the parents eh. Kasi kung yung buhay sa kanila nang galing eh, paano yung pagpapalaki na walang pagmamahal, it will be impossible. Kaya yung fire, mangyari sa Pilipinas yon dahil marami-raming bahay ang matutupok. Kasi doon, ang distansya, di ba? Ang space, ang mga mansyon, pero by the hundreds ang natupok sa kanila. Huwag naman ipahintulot ng Diyos, no? Kaya tayo naman yung recognition natin of God, at least in the Philippines, number 1 pa rin tayo sa Asia, no? Na kumikilala talaga sa Diyos. Dadagdagan ko lang. So, di ba may storya na, di ba yung isa sa mga secret prayer ni Mama na magsilbi kami ng kuya ko sa, ay inisip niya magpapare. Di ba yung, pag yung pare, pag na-ordinahan, yung pinampunas ng chrism, di ba, binibigay yun sa nanay. Parang, so pag namatay, dala-dala yun ng nanay na, parang ang storya doon yung nanay kayang humarap sa Panginoon na naging pari yung anak ko. No? So for me, no, so because of their legacy of faith, no, so I believe, no, so my faith tells me na when they face the Lord, they can confidently say na finorm namin yung mga anak namin sa Catholic faith, no. So I think definitely hindi kami mayaman, well, di rin kami mahirap, no. So parang yung sakto lang, no. Pero I think yung legacy nila of their parenthood, yung union nila, nagsimula sa simbahan, magtatapos sa simbahan sa langit. No? Pero Edwin, parang hindi na pwedeng mapaniwalaan yung sinabi mong hindi kayo mayaman. Kasi napagtapos kayo, Ateneo at Lasal. Dahil diba? sa London. Kahit na Londoner, di ba? Pero yon treasure kasi yon, no, na matatawag. It's really an investment. No? Yung resource mo kasi, dun mo pinush para sa maayos na pundasyon ng mga batang ito, na ngayon ay naging mabuting tao, mabuting Pilipino ng lipunan natin. So imagine niyo yung contribution na yon, yung sacrifices na nagsimula lang sa munting panalangin na hindi kinontra ni Daddy Waning. Sinuporta. Daddy Maning, hindi mo kinontra si Mami Aida na gusto niya magpari yung dalawa. Supportive ako. Wow, gentle talaga si Kasi normally, di ba, pag dalawa yung anak na lalaki, typical sa Pinoy, yung daddy, laging sasabihin, isa lang. Huwag naman yung dalawa yung pangarapin mo magpare para may magtutuloy ng aking pangalan. Hindi po ganun yung pananaw nyo. Kung anong gusto nila. Ganda ha, kung ano ang gusto nila at kung ano ang ginusto ng Diyos. At ngayon, gusto ko rin naman banggitin, no, na merong magandang sinasabi sa Salmo. Psalm 143, parang love 143, I love you. Psalm 143 verses 8 to 10. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life.
Rescue me from my enemies, Lord, for I hide myself in you. Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. Maganda po. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, imaginein mo sa bawat umaga ng buhay niyo magkapatid, Brother Edwin, yung pala ang panalangin ng iyong ama at ina na maging man of God kayo. Diba? So, along the way, wala bang frustrations along the way? Wala bang napaka-perfect ba nitong magkapatid? Hindi ba sumakit ang ulo nyo? O hindi ba kinabahan? Kasi minsan ganun yung parang ninervyos sila dahil may kapilyuhan tong dalawa. Wala bang ganun? Walang special blessing sila. Talaga. Napakaswerte namin. So very obedient ni Brother Edwin. Oo, talagang normal lang. No problem. Napaka-sweet, mahal na mahal ka talaga ng magulang mo. Siguro yung parenting style din nila, no? So yung parenting style nila is yung hindi sila yung, they do not control, no? So, they allow us, my brother and I. So, parang medyo independent, pero nandun yung care, no? So, mararamdaman mo naman na yun na nandun lang sila, no? But they allow us to pursue what we want. Hindi sila masyadong rigid, no? So, sa pagpapalaki, no? So, masasabi natin, trusting love. Ayun, napakatindi ng trust. Parang ang laki ng tiwala nila sa inyo na you can do it. Parang alam nyo what you're doing. We fully trust you and support you. So, bihira yung ganong magulang. So, lolos and lolas, so napakaganda pala ng formula ng mag-anak na ito. Kaya medyo hindi nagkaroon ng mga difficulties along the way. Pero tayo, syempre, iba-iba tayo ng kwento, iba-iba ang buhay natin. Pero whatever challenge would come our way, huwag kalilimutan na ang hindi isusuko yung love, yung only love. Ano man ang mangyari, sa dulot-dulo, magulang ka pa rin. O sa dulot-dulo, we do not have perfect parents, pero wala rin naman tayong perfect children. Di ba? Kasi ganyan pag nagre-recollection, nagfa-facilitate po kami recollections and retreats sa lay force, pagkausap namin magulang, ang iniiyak anak. Pag naman na nagre-recollection at nagre-retreat anak, ang iniiyak magulang. Pero pag tinignan ho natin both angles, wala namang perpekto. Pero together, you can work it out kung hindi lang isusuko yung pagmamahal. Yung parang yun yung saving grace talaga Mahal kita. Kaya kahit naiinis ako sa'yo, pero dahil mahal kita. Kaya sa kanila, hindi nila yun naranasan. Pero tayo, nararanasan natin yon. Kaya mas ma-inspire ho tayo. Kaya parang ang sikreto ng family ninyo, magsimula ng tama. Parang di ba, looking back, nung last Monday pa natin na pinag-uusapan, parang they started off right Parang siya nasa Panginoon na, nagsiserve, di ba, altar server, legionary, na napakahirap ng trabaho ho ng legionary, kakatok sa mga bahay-bahay, di ba, lilista nila sino yung hindi pa kinasal, sino hindi pa binyagan, yung parang, di ba, service to other people yun ang naging puhunan, yun ang naging pundasyon. Kaya naman, nang dumating ang dalawang anak, bilang biyaya sa inyong pagsasama, masasabi ninyo na dispensers of love, no? Agents of love, na pinakawalan kayo kung saan kayong field, pinagkatiwalaan kayo, at doon nyo ginagampanan ngayon yung bunga ng kabanalan na kanyang pinapanalangin. Challenges. Ngayon na grown-ups na at getting older na sila. May challenges ba? Fears along the way? Yeah, I mean like any person my age, no? So na may elderly parents, syempre yung elderly care, no? So it's both a blessing, no? So in a challenge, no? Or because it's a challenge, therefore it's a blessing. Let's put it that way, no? So yun, no? Yung syempre yung mga fear mo na ano ba matapilok, yung mga ganun, mabalian, or even yung mga pag-inubo, 'di ba? So kapag senior citizen kasi pag yung ubo sa normal person nagiging pneumonia, for example, no? So yung mga ganong fears, no? Pero yun na nga, but lalo na yung pandemic, no? So dahil magkakasama kami, wala kaming choice, no? So parang somehow naging blessing yung pandemic, naging faithful na kami araw-araw nagro-rosaryo as a pamilya,
yung habang kumakain kami, we engage in conversation. So, napag-uusapan namin tong mga kwento nila. Ako gusto ko yung tinatanong sila yung mga past nila, diba? Yes. Tapos magkakwento sila, no? So, yun. So, yes, dahil because it is a challenge, yung elderly care, no? So, therefore, it is filled with blessing. So, saan mo hinuhugot ang lahat? Kasi mahaba ngayon ang pasensya mo. Kasi dalawa sila sabay, di ba? Yung mag-alaga ka lang na isa, mahirap. Pero sabay sila So, saan mo hinuhugot ang lahat ng yan? Yeah. Nauubusan ka rin ba ng patience? Masungit po ako. Masungit ba, Mami Aida? Sinusungitan ka ba? Alin? Nagsusungit ba? Masungit? Minsan. Hindi, pero... Kasi artistic mood. So, tignan mo, mahal na mahal ka. Binibigyan ka ng understanding. Pero definitely yung Kasi grace. siyempre yung bunga, ganun din So, saan pa ba magmamana yun? Sino po ba ang mas matampuhin sa inyong dalawa? Si Daddy Maning ba? O si Mami Aida? Pag nagtatampo, Kasi madada ako mas expressive si Mami Aida. So, hindi kinikim-kim. Oo. Paano naman si Daddy Maning? Tahimik na ako. Tahimik siya mula noon. Hanggang ngayon, gentle pa rin siya. Paano yan? Pagka nagba-birthday po kayo, kasi 89 at saka 80, di laging big celebration. Kasi hindi naman lahat kami makakaabot ng ganyang kahaba. Hindi. So hindi kami yung big party type of family. Definitely, kapag may birthday, nagsisimba kami. No? So yung celebration namin is heavenly celebration. No? Wow. So, definitely yun. So definitely yun na kahit yung kapag anniversary nila, nagsisimba sila together. No? So, pero parang pag mga parties, birthdays pala, we tend to be more intimate. No? So more or less kami-kami lang no? na nagsiselebrate. No? So we prefer it actually that way. So mag-hello ka naman sa kuya mo. Kasi kasama siya sa kwentuhan natin, pero absent siya dito. So shout out ka naman sa kanya. So, hello Kuya Eric. No? So, nandito ang ating parents, ini-interview sa TV Maria no? sa programang 20%. So meron bang chance na activity sa simbahan na kayong lahat ay nagpa-participate aside from the mass? So far yung mass pa lang. No? Wala pa ata kaming other than the mass na nagsabay-sabay. No? Meron na ba yung kapag halimbawa, parang may coronation, yung medyo bata-bata pa sila, I think nagpunta sila dun sa coronation ni Virgen de la Rosa na Makati. No? So, pero hindi Canonical naman coronation. canonical No? So it's a big thing Yeah, parang gano'n. If ever mga devotion. So, yun yung magkasama. Pero parang, but beyond that, wala kami masyadong public na ministry. In fact, first nga kayo nag-invite sa kanila. Nako, alam nyo, matagal namin itong pinlano. Di ba? Ito ay pinlano nung naging guest ka namin din, pero Zoom pa tayo nun kasi pandemic time. So we were already thinking na napakaganda na masama natin sa ating program si Mami Aida at si Daddy Maning. Kasi nga, angkop na angkop para makapagbigay inspirasyon sa mga lolos and lolas natin. So kayong dalawa po, wala ba kayong tampuhan sa inyong pagsasama? May tampuhan ba? Kasi pag maingay yung isa, tahimik dapat yung... Yun lang naman ang solusyon Huwag sasabayan. So mukhang si Daddy Maning hindi matampuhin. Hindi, nag-ano rin siya. I remember, so yun yung... Kasi 'di ba yung pinakwento mo pag mga retreat, 'di ba? Marami naman ako retreat na attend. And usually yung mga tao iiyak na, magsasabi ng sama ng loob, yung experience pa. Ako kasi parang wala naman ako maisip, no. So siguro yun yung blessing ko na I think nung lumalaki kami nung mga bata kami, never kong maalala na nag-away sila sa harap namin, no. So I think for me, very valuable yung ganung experience, no. So in that regard, wala akong trauma, no? So wala akong hurt that way, no? So for sure, may mga moments na nag-discuss sila, nag-argue. But it's Pero a tama yan. healthy, Tama a yung healthy sinabi niya na argument. yung na hindi sila nagsasabay, no? So may mga times si Papa yung mag-i-insist, tatahimik si Mama, and then sometimes si Mama, yun yung tatahimik si Papa. Talagang even at that heated moment, nagbibigayan sila.
So nakakatuwa kung Give and take. give and take, tama. Pero sino ang give ng give? Sino ang take ng take? Joke lang po, joke lang. Pero may perfect formula ho sila kasi hindi yan tatagal ng almost 60 years kung hindi give and take eh. Ayun ang formula ho talaga sa anumang pagsasama. At hindi lang naman para sa mag-asawa. Kahit sino yung pakikisamahan mo sa pamilya. Kasi ngayon ang pamilya natin, iba-iba na ng identity eh, di ba? Minsan ang mga anak ay lumalaki na sa lolo at lola. Absent na yung father, absent na yung mother. So whoever is with you, yun, give and take. Yung panahon na ikaw ay pakikinggan, matuto ka rin namang makinig. Yung panahon na ikaw ang nagpaparaya, next time, sila naman ang magpaparaya sa'yo. Otherwise, kung ipipilit lang lagi yung sarili, mahihirapan natin puntahan yung pagpapatawad na parte. Diba? So bago tayo pumunta dun sa pagpapatawad, wag na tayong magsakitan. Yun yung nakukuha ko ngayon no, na punto sa mga sharing ninyo. So if it is out of love, peace will follow. Tama. Kasi nagmamahal eh. Yung parang, naku, hindi lang kita mahal, di ba? Hindi kita pagbibigyan. But because of that love, madaling sumunod yung kapayapaan. Tama. And because of that peace, naging magaang ang buhay ninyong magkapatid. Kasi no stress, no pressure, at bihira yun, no? Bihira. Kaya lolos and lolas, nandito tayo sa stage ng buhay natin. We cannot change anymore. Ito na yun eh, may given. Iba yung panahon nila at iba na yung panahon natin ngayon. But we can adapt kung yung decision na natin, if we choose to love, yung wag mong isuko yung pagmamahal, wag mong hayaan na ma-overpower ng inis, ng galit, yung mga imperfections na nakikita po natin. Lagi hong dadating yan. Bumuti ngayon, bukas may topak na uli yan. Di ba? Pero dahil hindi mo sinukuan, bukas makalawa, kaya mong tanggapin uli. Pero too late for us to start ng katulad ng pagsisimula nila, na tamang simula, but we can start over sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. So any parting words po? Meron po kayong inspirational message for our lolos and lolas? Isa-isa kayo. Mauna na si Mami Aida. Just have faith in God. Dapat increasein natin. And then communication with the Lord. Parang itirit natin siya sa friend. Before we retire at night, mag-thank you tayo, mag-sisi tayo, and then mag-wish tayo. Yun lang talaga na communication and greater faith in the Lord. Yan. Amen. Daddy Maning. Ako naman eh, basta ang principle of give and take ng mag-asawa, yun So very valuable lesson in life. And Brother Edwin. Siguro, in addition to what they said, no, siguro yung hindi na nabalita share ni Mama, pero may mga opportunities din sana siya na mag-abroad, no? So nagtrabaho kasi siya sa World Health Organization. Pero ang laging decision niya na ayokong mahiwalay sa pamilya ko, no? So siguro importante 'yon, yung presence, no? Yung presensya, no? So kasi ginawa tayo ng Diyos na sa kanyang image and likeness, no? So kung si God is only love, mararamdaman ng tao yung only love through us, no? So very important po yung presence. Nakaka-amaze, no, na malaman yan. Sa pagtatapos may revelasyon pa siya, di ba? That she could have gone higher, no, in the ladder of success, but because of the priority, yung kanyang pagmamahal for, of course, the daddy and the children, finergo yon. At pinagbuti niya kung ano yung given para hindi ma-compromise yung pagmamahal sa pamilya. I think yan ho yung napakalaking sakripisyo sa bawat pamilya, yung priority. Yung priority na, oo, marami tayong gustong abutin sa buhay, pero in the final analysis, ang foundation ba nun ay pagmamahal? At para kanino ba yung pagmamahal na yon? Kaya alam mo ninyo, hindi dito natatapos ang ating pagkukwentuhan. Sa susunod na Lunes, iba na naman ang ating mapapakinggan. But for now, baunin natin lahat ang magagandang inspirasyon na kanilang ibinahagi sa atin. Ang taong may only love, hindi mauubusan.
kasi magmumultiply po yon through the people around them. And in your case, Daddy Maning and Mami Aida, na multiply nyo ang sarili nyo kay Kuya Eric at kay Brother Edwin Valles. Congratulations at mahal na mahal kayo ng Diyos. Maraming salamat. Let us praise the Lord. And give Him thanks. For our closing prayer, we will be requesting Brother Edwin to lead us. We remember that we're in the holy presence of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, my parents are growing old and their bodies and minds are failing. They who gave themselves to care for me and lead me, I am now caring for and leading. Strengthen me in the cardinal virtues of fortitude, temperance, prudence, and justice, so that I may breathe the life of your Spirit into them and all of the people we encounter on this journey. Amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Brother Edwin, Daddy Maning, Mami Aida. Kayo ngayon ay pamilya ng bayan. Kasi isi-share nyo ngayon yan, lahat ng nakapanood, baon nila yan eh. At yun ay mag-grow sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Maraming salamat. Let us praise the Lord. And give Him thanks. We'll see you again next Monday. Bye!